The Lord, God bless you po sa ating mga beloved singers sa kanilang papuring awitin na alay sa ating mahal na Panginoon. At mga minamahal sa oras na ito, dito na po tayo mga minamahal, tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At isaanda ninyo mga papel at ballpen na isulat ninyo mga talata na ating pag-aralan. Pero bago tayo magpatuloy mga minamahal, tayo muna ay manalangin para tayo samahan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Itaas po natin ating mga kamay at pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos. Mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang pangalan Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami umaasa. Your name is above in every other name. There is Lord. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, we trust in Thee. There is Lord. Leading prayer for beloved, Honorable Pastor, mahal na Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, magyabang lingkod tunin na saga ng aking wala po kung magagawa. Anoint Thy words, Lord, put Thy words in my mouth. Leading prayer for beloved, Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyo, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now, and by the power of darkness, in Jesus' name, amen and amen, amen and amen, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Bago pong lahat, all the glory, honor, majesty, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, the whole blessed Almeida family. And mga minimal pleasant, mga minimal afternoon na po, evening na po sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na narito, mga minamahal tunay na kagalakan po namin na makita kayo at makasama kayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga katuwang ginagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, sa ating pong mga mag-aawit, all our beloved musician, sa lahat ng ating mga visitors, kung meron man, welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. To all our beloved webcast viewers po, mga minamahal, na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang biyaya at pagpapala ng Diyos, minamahal, ay sumagana po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last Sunday, mga minamahal, kami po ay nandun sa dako ng Imelda, Sibukay Province, mga minamahal. At salamat sa mahal na Panginoon na nabisita po natin yung ating banal na gawain doon. At tunay na sila po ay masigasig din po, mga minamahal, na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bagamat nasa probinsya sila, mga minamahal, ngunit taglay po nila ang kagalakan para paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Gaano pa kaya tayo rito, mga minamahal? Tunay na pinagpala po silang lubos ng ating mahal na Panginoon. At tayo po idinako, mga minamahal, sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa, ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia. Alo, tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the benefits of the righteous. The benefits of the righteous, yung benepisyo na tinatanggap ng mga taong matutuwid, mga minamahal, yung mga taong namumuhay, mga minamahal, ayon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, righteous, it is refers to a person doing what is the will of the Father. Once na tawagin kang matuwid, ang buhay mo ay nababatay sa salita ng ating mahal na Panginoon, and you are doing what is the will of the Father. Everybody shout, praise the Lord. Ang tawag sa iyo ay isang matuwid na nilalang. In other words, mga minamahal, you are saints. Kaya makita mo, mga minamahal, sa New Testament, sa lahat ng mga outreach
na pioneering mga minamahal ni Apostle Paul, ina-address niya ito sa mga minamahal churches, to the saints of Corinthians, saints of Ephesus, saints of Philadelphia. So yung word na saints ay ina-address niya doon sa mga taong matutuwid na gumaganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na refers to a person doing what is the will of the Father. That is word righteous. At ang sabi rito, mga minamahal, address to the one who is holy and pure in heart. Yung word na righteous, ina-address ito ng mahal na Panginoon doon sa mga taong banal, doon sa mga taong may taglay na malinis at dalisay na puso. Ito po yung tinatawag ng mga taong matutuwid. And we are blessed among the blessed sapagkat we are belong, mga minamahal, sa isang salita ng mahal na Panginoon tungkol sa mga taong matutuwid. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy na nanalangin sa mahal na Panginoon sa gabay at patnubay ng ating mahal na Panginoon na manatili tayong matuwid hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Unang talata po na ating pag-aaralan from the book of Psalms chapter 34, verse 15. Mga minamahal, ating pong basahin ang talatang ito, salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. From the book of Psalms chapter 34, verse 15. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Sa Tagalog po kayo. Sa aklat ng mga awit, ang kabanatay 34, ang talatay 15. Ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Napakagandang talata po, mga minamahal, ang unang talata na ating binasa. Ang sabi sa English version from the book of Psalms chapter 34, verse 15, ang sabi ng Biblia, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Amen? Yung mata ng Panginoon ay nakatitig. Yung mata ng Panginoon ay nakatutok palagi doon sa mga taong matutuwid. At ang sabi ng Biblia, ang kanyang pandinig ay palaging bukas, minamahal, sa kanilang mga daing. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya kapag may problema tayo, amen, may mga circumstances tayong kinakaharap, may mga suliranin tayong kinakaharap, may mga emosyon tayo at may mga pinagdadaanan tayo, huwag natin i-post sa Facebook. Hindi yan makakatulong. Everybody shout, praise the Lord. Maraming ma-offend, maraming matitisod, maraming mga minamahal, hindi matutuwa kapag may mga problema tayo. Lalong-lalo na kung personal nating mga problema, huwag tayong magpadala sa ating emosyon na ating ipopost ito, mga minamahal, sa Facebook. That is social media. Hindi po yan ina-allowed maging ng ating mga beloved children. Kapag tayo po'y mahinaing, meron tayong nararamdaman ng mga problema at suliranin, inaapi tayo, iniinsulto tayo, sinasaktan tayo, mga minamahal, binubuli tayo, merong mga tao, mga minamahal, na nagdi-discriminate sa atin, huwag nating i-post sa Facebook, iiyak natin ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Gising ka ng umaga. Amen. Madaling araw, bumangon ka. Manalangin ka, magpuri ka, iiyak mo sa mahal na Panginoon. Ano man ang iyong hinaing, mga minamahal, ito'y pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Meron kang 99 problem, there's only one solution. 99 problems, there is only one solution. That is prayer. Wala pong ibang solusyon kundi manalangin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Tayo pong mga anak ng Diyos, tinuruan tayo, mga minamahal, what is the importance of prayer? Yung halaga ng pananalangin sa bawat isa sa atin. Dapat ang Kristiyano ay mabuhay tayo sa pananalangin, mga minamahal. Huwag sa mga bagay nating nakikita, huwag sa mga bagay nating naririnig. Mamuhay tayo ng may kalakip na pananalangin dahil sa panalangin nandoon ang ating tagumpay. Kaya sabi ng Biblia, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Kapag ang matuwid ay umiyak, kapag ang matuwid, mga minamahal, ay dumaing sa mahal na Panginoon, the ears of the Lord are always open unto their cry. Kapag umiyak tayo sa mahal na Panginoon, hindi bingyang Diyos. Nakikinig ang mahal na Panginoon kapag tayo po'y umiyak sa Kanya. Kaya gaano man kabigat ang problema mo, iiyak mo sa Diyos. Gaano man kakomplikado ang sitwasyon mo, ang kinakaharap mo ngayon, mga minamahal, the only solution is iiyak mo sa mahal na Panginoon.
Dahil walang mabigat na problema. Makita mo, mga minamahal, every time. Kasi yung word na prayer, nagpapakumbaba ka sa mahal na Panginoon. Sometimes, gustong-gusto ng Panginoon na tayo po iiyak. That's why the Lord give us reason to cry. Binibigyan tayo ng Panginoon ng rason para umiyak. Siyempre nga naman, kung iiyak ka na walang dahilan, magtataka ang marami. Iiyak ka ng walang dahilan, baka maluwang na yung tornilyo mo kung iiyak ka ng walang dahilan. Tama po ba? That's why the Lord give us reason to cry. Binibigyan niya tayo ng reason para umiyak. Gaano ba kahalaga ang luha, mga minamahal? Alam po ninyo yung luha, yung kabibi ba, yung kabibi na nasa ilalim ng dagat. Kapag ang kabibi ay nasa ilalim ng dagat at ito'y bumubuka, at ang kanyang mata, mga minamahal, ay malagyan ng buhangin, mga minamahal, mapupuwing siya, ito'y iiyak. Luluha po ito. At ang luha ng kabibi, ito po yung nagiging perlas. What is perlas? Mahalaga ang perlas. Mahal ang halaga ng perlas. Ito'y galing lang sa luha, mga minamahal ng kabibi. Kung ang luha ng kabibi ay nagiging perlas, ito'y nagiging mahalaga sa maraming tao, how much more yung luha mo, yung luha ko, na pumapatak sa ating mga mata, na sa bawat nating daing, sabi ng Biblia, mga minamahal, always, the ears of the Lord are open unto their cry. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya kung nasa critical kang sitwasyon, may mabigat kang problema, amen, ikaw ay nasa alanganing kalagayan, mga minamahal, wala kang ibang kailangan gawin kundi umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Beloved Brother Oliver Tate, isa pong sundalo, iniwanan niya yung kanyang pagiging sundalo. Imagine at that time, 16,000 pa lang ang sweldo ng sundalo. Pero as of now, kung hindi ako nagkakamali, more or less mga 20 or 30,000 na po. Depende sa ranggo, mga minamal ng sundalo. Sa kanilang panahon, 16,000 monthly yung kanyang tinatanggap. Pero iniwanan niya yung kanyang pagiging sundalo dahil sa burden na kanyang pinapasan, mabigat yung kanyang pasanin, yung kanyang pagpapahalaga, yung kanyang pagmamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa kanilang lugar, merong Bible study, wala pong nag-aasikaso. Siyempre, kailangan sa isang Bible study, merong pumuposte. Pero at that time, wala pong pumuposte. Walang nag-aasikaso ng Bible study. Kaya ang kanyang ginawa, mga minamahal, iniwanan niya yung kanyang pagiging sundalo. What is the purpose? Para ma-focus niya yung kanyang oras at panahon, minamahal, sa pag-asikaso ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Iniwanan niya yung kanyang trabaho. Pinersecute siya ng kanyang mga in-laws. Pinersecute siya ng mga loved ones. Mga minamahal, para na daw siyang nasisiraan ng ulo, ng laki-laki ng sweldo. Iniwanan lang, mga minamahal, dahil lang sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi kasi nila alam kung gaano kahalaga ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya't para sa kanila, ang ating kapatid ay nagsasayang lang ng oras. Amen? Mali ang kanyang desisyon para sa kanilang paningin. Ngunit para sa ating minamahal na kapatid, alam niya na tama ang kanyang ginagawa. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nagpatuloy ang gawain. Maraming binautismuhan. Maraming naligtas. Every Saturday, nagdadao sila ng Bible study sa kanilang lugar. Alam po ninyo, one time, trinayal siya ng mahal na Panginoon. Wala siyang pinansyal. Mga minamahal, ang sabi niya, Lord, wala akong ipapakain sa mga manggagawa. Amen? Mahal na mahal niya yung mga manggagawa ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat ganun din tayo. Mahalin natin yung mga manggagawa ng mahal na Panginoon. Bakit? Iniwan nila ang lahat, ang kanilang propesyon, ang kanilang trabaho, ang kanilang mga pangarap, ibinigay ang gawain, ang kanilang buhay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat lang, mga minamahal, na ibigin natin sila, mahalin natin sila. Ganun ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Ayaw niyang pabayaan ng manggagawa. Kaya alam niyo, sabi niya, mahal na Panginoon, ngayong gabi, ako ipapalaot, manghuhuli ako ng isda para bukas ng umaga, pagdating ng mga manggagawa, meron akong ipapakain sa kanila, meron akong ipapaulam sa kanila. Alam po ninyo, nalungkot siya. Buong magdamag,
wala siyang nahuling isda. Magliliwanag na, mga minamahal, hinulog niya yung kanyang pamingwit, mga minamahal, at alam ninyo, nung ihulog niya yung kanyang pamingwit, sabi niya, mahal na Panginoon, ikaw naman ang maghimala, bigyan mo naman ako ng pagpapala na makahuli ako ng isda, wala akong ipapaulam sa mga manggagawang darating. Alam ninyo, nung ihulog niya yung kanyang bingwit, mga minamahal, may nahuli siyang isang malaking isda, mga minamahal. Tuwang-tuwa niyang hinugot yung kanyang nylon, yung kanyang pamingwit. Ngunit nung malapit niya ng ikarga, mga minamahal ko, yung isda na malaki na kanyang nahuli, naputol yung nylon. Amen, kitang-kita niya yung isda, ang bilis, mga minamahal, bumulusok pababa. Sabi niya, mahal na Panginoon, isda na nawala pa. Amen, pero sabi niya, Lord, kalooban mo ito, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Nakita mo yung aking pagsusumikap, ngunit ipinahintulot mo ito, batid ko, mahal na Panginoon, na may kapamaraanan ka higit sa aking kapamaraanan. Alam ninyo, papaalis na po siya, mga minamahal. Nagulat siya, yung dingding ng kanyang mga minamahal pambut, may kumakalampag, mga minamahal, sa dingding. At alam ninyo, nung kanyang tingnan, ang laki ng isda, mga minamahal, na nandun, lumulutang, mga minamahal, ayaw umalis. Lalo siyang nagulat, dahil yung nylon na naputol ay naandoon pa, mga minamahal ko, sa bibig ng isda. Sabi niya, ito yung nakawala kanina, ito yung nahuli ko kanina, nakawala ito kanina, ngunit salamat, mahal na Panginoon, ibinilik mo ang isda na ito. Ikinarga niya, mga minamahal, parang baby, ayaw gumalaw, hanggang ito'y naipasok niya doon sa kanyang sasakyan. Amen? Siguro, minamahal yung isda, kinausap ng mahal na Panginoon na, huy, bumalik ka doon sa kanila, piprituhin ka pa nila, tutulain ka pa nila, mga minamahal. Laking tuwa niya sa ating mahal na Panginoon. Ito po yung sinabi ng Biblia, mga minamahal, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are always open unto their cry. Yung pandinig ng Panginoon ay palaging bukas sa mga panalangin ng ating mga matutuwid. Sometimes may mga simple request tayo sa mahal na Panginoon, pero ginagrant ito ng Diyos. Kaya nga sinabi ko kanina, sometimes the Lord give us reason to cry. Dahil gusto ng Diyos umiiyak tayo. Ayaw ng mahal na Panginoon na hindi tayo iiyak. Gusto ng Panginoon iiyak tayo. Dahil bakit? Kapag umiyak ang Kristiyano, nababasa yung ating puso. Amen? Kapag ang puso natin ay hindi nababasa ng luha, ito po'y natitigang. Nakakita na po kayo ng palayan na dahil sa sobrang init ng araw, ang palayan ay natitigang, nagkakabitak-bitak, tumitigas ang lupa. Ganun na ganun ang puso natin kapag hindi natin nararamdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ganun na ganun ang puso natin kapag hindi nababasa ng mga luha ang ating mga puso, minamahal. Ngunit kapag tayo po'y umiiyak sa mahal na Panginoon, ang Diyos, binibigyan niya tayo ng dahilan para umiyak. Tuwang-tuwang Panginoon kapag may mabigat tayong problema, dahil yun ang nagiging daan na tayo po ay lalapit sa mahal na Panginoon. Ang ating mga sarili, magsusumikap tayong lumapit sa banal na paanan ng mahal na Panginoon, dahil batid natin na sa Diyos lang ang solusyon ng lahat ng bagay. Gustong-gusto ng Panginoon na tayo po iiyak. Huwag nating patigasin ang ating mga puso. Every time na tayo po'y umaawit, nagpupuri tayo ng mga joyful song, ng mga solemn song, nakakarinig tayo ng mga buhay na patuto sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag natin patigasin ang ating mga puso. Hayaan nating pumatak ang mga luha sa ating mga mata upang ating mga puso ay mabasa ito ng ating mga luha. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Following verse, Psalms chapter 34, verse 17. Kindly po. Amen. From the book of Psalms, chapter 34, verse 17. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Dito po sa awit, ang kabanatay 34, ang talatay 17. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Amen. Balakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Following verse, Psalms 34, verse 17. When the righteous cry, the Lord heareth. Amen? Amen. If the righteous cry, when the righteous cry, the Lord heareth. Kapag umiyak ang matuwid, amen, makikinig ang mahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, siya yung kakampi natin sa lahat ng bagay.
anumang troubles na kinakaharap mo, anumang persecution na kinakaharap mo, anumang problema na kinakaharap mo, ang mahal na Panginoon ang kakampi mo. At siya po ang nag-iisang kakampi na kailanman ay hindi tayo iiwan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At mapalad tayong mga anak ng Diyos dahil hindi na tayo nangangapa sa dilim, minamahal. Hindi kagaya noon kapag bagbag tayo ng problema, batbat tayo ng iba't ibang mga suliranin. Mga minamahal, tayo po'y kumakaharap sa isang kritikal na sitwasyon. Wala tayong matawagan, wala tayong malapitan, minamahal. Ngunit ngayon kapag may problema tayo, alam na natin kung kanino tayo lalapit. Alam na natin kung kanino tayo dadaing. Alam na natin kung kanino tayo mga minamahal mangungusap, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, when the righteous cry, the Lord heareth. At ang sabi ng Biblia, and He delivereth them out of all their troubles. Anumang mga minamahal, panganib, anumang kaguluhan na ating kinakaharap, anumang kritikal na sitwasyon, meron tayong Diyos, mga minamahal, na mag-iingat at magliligtas sa atin. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Isang kapatiran po natin sa dako ng Cagayan, beloved brother Ricky Jupiter. Ito po'y isang seaman at sa barko, siya po ang chef doon. Mga minamahal, siya ang nagluluto ng pagkain ng kapitan ng barko, lahat ng mga crew ng barko. Siya po ang nagluluto, mga minamahal. Dumating po yung sitwasyon na nagkaroon siya ng mabigat na problema. Wala siyang ibang tinawag kundi ang ating mahal na Panginoon. One time, malapit na pong mag-alas 12, mga minamahal ko ng tanghali, piniprepare niya yung kanyang lulutuin para ipakain, mga minamahal, doon sa kapitan ng barko. Marami pong mga minamahal nagtitip sa kanya, kailangan sarapan, huwag masyadong maalat, kailangan ganito lang ang timpla, sapagkat yung kapitan na yan ay marami ng pinauwi na mga nagluluto, mga chef nila, pinapauwi kapag hindi magustuhan. Masyado daw stricto, mga minamahal, yung kanilang kapitan. Amen? At alam po ninyo, mga minamahal, siya po'y kararating pa lang, almost 1 week pa lang siya doon, mga minamahal, sa barko. At kanya pong pinagsusumikapan na hindi siya magkamali dahil doon sa mga threat ng kanyang mga kasama na kapag magkamali ka ng luto ay palalayasin ka. One time tanghali, mga minamahal, siya po ay na-assign magluto doon. Mga minamahal, ang kanyang linuluto ay isang munggo na kulay pula, mga minamahal, at ito'y kanyang linuto. Nagkamali po siya ng adjustment, mga minamahal, doon sa kalan, doon sa silane. At alam ninyo, mga minamahal, yung mapulang, mga minamahal, buto na kanyang linuluto, paborito ito ng mga minamahal kapitan, ito po ay nasunog. Amen? Nasunog, nawala yung timpla, kaya kung ano-ano na lang yung kanyang linagay, mga minamahal, para lang, mga minamahal, sumarap, pero wala na po siyang magawa dahil, mga minamahal, nangamoy sunog na, nagkulay sunog na, yung kulay pula na buto, naging kulay itim, mga minamahal. Amen? Nung makita nung kanyang kasama, sabi ko, naku, sabi nung kanyang kasama, magsimula ka ng magbalot-balot dahil tiyak na bagay, pauuwin ka ng kapitan dahil mali ang luto mo. Paborito yun ng kapitan. Amen? Sabi niya, mahal na Panginoon, kapag matanggal ako ng trabaho, yung ipinamasahe ko papunta rito, babayaran ko pa, paano yung tuition fee ng mga anak ko, yung mga bayarin namin sa Pilipinas, mahal na Panginoon. Ngunit alam ko na sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, minsanan pa, mahal na Panginoon, maghimala ka. Minsanan pa, mahal na Panginoon, maghimala ka. Siya po'y pumasok sa CR, mga minamahal, pinuri niyo doon ng mahal na Panginoon. Siya po'y lumuhod doon sa loob ng CR, nanalangin siya sa mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, alam ko po na walang imposible sa iyo. Alam ko po na walang mahirap sa iyo. Sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, minsan ang pa'y maghimala ka. Mga minamahal, wala na po siyang ibang magagawa kundi hintayin na lang na magalit yung kanilang kapitan. Mga minamahal, alas 12 na, inihanda ang pagkain, pati yung nasunog na mapulang buto, naging kulay itim na, hindi niya na alam kung anong klaseng timpla, dahil kung ano-ano lang kanyang inilagay, mga minamahal, mapasarap lang, pero failure po siya, mga minamahal, hindi niya po yun napasarap, pero sabi niya, mahal na Panginoon, nung dadali na po doon sa loob, para makakain ang kapitan ng barko, ipinapanalangin niya, mga minamahal na mahal na Panginoon, pasarapin mo ang lutong ito. Amen? Alam ninyo, mga minamahal, nung ito'y kinain na nung kapitan, hindi niya, mga minamahal, iniisip na kung ano ang magiging reaksyon
Minamahal ko nung kapitan, siya po'y nandoon lang sa loob ng kusina na nanalangin. Maya-maya, pinatawag siya, mga minamahal ko nung kapitan, amen, sumisinyas ng ganon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nung kapitan, your menu is good. Tomorrow you cook again like this. Bukas magluto ka uli ng ganito. Sabi niya, patay, hindi ko na alam kung ano ang timpla noon. Dahil kung ano-ano lang ang linagay niya. Pero natuwa siya dahil minsan ang pangmahalapon. Imagine, nasunog na yung kanyang luto, nang itim na, nanimaho ng sunog, mga minamahal. Ngunit nung tinikman, mga minamahal, nung kapitan, tuwang-tuwa ang kapitan dahil ang sarap nung kanyang luto, pinasarap ng ating mahal na Panginoon. Totoo ang sabi ng Biblia, the Lord delivered them all from all their troubles. Kapag tayo po anak ng Diyos at umiyak sa mahal na Panginoon, gaano man kakritikal ang ating sitwasyon, meron tayong Diyos na magsasaayos ng lahat ng bagay. Wala kang dapat ikabahala, wala kang dapat ikapangamba, wala kang dapat ikatakot, taslong ng buhay-buhay nasa mahal na Panginoon. Saan ka man dalhin, ay pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Ang sinumang magpala sa iyo ay pagpapalain ng Diyos. Ang sinumang sumumpa sa iyo ay susumpain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung blessing ng Diyos ay mga minamahal susunod sa iyo. Yun ang pangako ng mahal na Panginoon. The Lord delivered them all from all their troubles. Ganon kabait ang Diyos. Mga minamahal, yung intervention ng mahal na Panginoon na hindi natin inaakala. Imagine, sunog na, wala nang lasa halos, pero pinasarap ng mahal na Panginoon. Ang sabi nung kanyang captain, mga minamahal, your menu is good. Amen? Paanong naging good yun? Isunog na nga. Pero iba ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Iba ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Iba ang Diyos na ating sinasamba. Iba ang Diyos na ating linuwalhati. Sa Diyos ng himala na even in the critical situation, may solusyon palagi ang ating mahal na Panginoon. May remedy palagi ang Diyos. At umasa lang tayo sa mahal na Panginoon dahil hindi natin naiiwasan, sometimes may mga trouble sa buhay natin, pero may Diyos tayo, mga minamahal, na magbibigay sa atin ng kaayusan sa lahat ng bagay. Last verse po, mga minamahal, Psalms chapter 34, verse 19 up to verse 20. Amen. From the book of Psalms, chapter 34, verse 19 and 20. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of all them all. He keepeth all his bonds, not one of them is broken. Dito sa aklat ng mga awit, ang kabanatay 34, ang talatay 11 at hanggang 20. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Kaniyang iniingatan ang lahat niyang mga buto. Wala isa man sa mga yaon na mababali. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. We are serving a great God. We are serving a faithful God. Tapat ang Diyos. Minamahal, huwag tayong mag-alinlangan sa kanyang katapatan dahil ang Diyos ay tapat. It is proven and tested. Marami ng salit-saling mga lahi ang dumaan. Ngunit ang katapatan ng Panginoon hindi kumukupas. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Mga minamahal, it is everlasting to everlasting. His faithfulness, it is endures forever. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sa verse 19, sabi ng Biblia, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivereth them all. Totoo po yan. Hindi tayo aabot sa ganitong mga taon. Hindi tayo tatagal sa paglilingkod. Hindi tayo aabot ng 2003 kung hindi faithful ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Many are the affliction of the righteous. Marami pong kabalisaan. Sabi ng Tagalog, mga minamahal, maraming kadalamhatian ang mga matutuwid. Kapag matuwid ka, gusto mong pumasok ng langit, dadanas ka ng maraming kadalamhatian. Pero sabi ng Biblia, ngunit ililigtas sila palagi ng ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. We are serving a faithful God.
Naglilingkod tayo sa tapat na Diyos, mga minamahal. Mapapagabag ang buong mundo. Kagaya ngayon, may mga issue na naman na babalik na naman in the middle of September. Sana hindi po ito totoo, minamahal. Amen? Dahil naka-experience na tayo, mga minamahal, ng lockdown. Sana hindi po ito totoo, gawa ng mga virus. In the middle of September, sabi nila, babalik yung lockdown. Magsusuot na naman tayo ng mask. Mga minamahal, magkakaroon ng mga quarantine, mga minamahal, mga restriction ng government dahil sa virus, mga minamahal na mangyayari. Pero huwag tayong matakot, minamahal. Huwag tayong matakot kung ang mundo ay mababalisa, kung ang mundo ay mababagabag, kung ang buong mundo ay matatakot, tayong mga anak ng Diyos ay mananatiling panatag dahil hindi tayo pababayaan ng ating buhay na Diyos. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Search in our own experience. Sa ating mga testimony, tumanas tayo ng kritikal na sitwasyon, pero hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. At dahil nakita natin ang katapatan ng Diyos, ni katiting na pagsisisi ay walang sumasagi. Sa isip natin, di katiting na pagsisisi ay walang sumasagi sa puso natin. Bagkus magpupuri at pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos, minamahal na ginawa niya sa buhay natin. Sabi ng verse 20, mga minamahal, He keepeth all His bones, not one of them is broken. Maging ang buto natin ay iingatan ng Diyos. At ni isa nito ay walang hahayaan ng mahal na Panginoon mabalik. Isang testimony, mga minamahal, bago tayo magtapos. Dahil nabubuhay tayo sa patotoo. Dahil sa mga patotoo nating naririnig, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Isinisigaw natin sa lahat ng dako ng Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay totoo. Beloved Sister Herminia de la Dia, isang adult choir sa dako ng Manila. Mga minamahal, minsan, naglaba po sila, yung kanilang bunso, iniwala yung mga maliliit na pirasong damit at siyang naglalaba. Pagkatapos maglaba ng kanilang bunso, inutusan ng kanyang beloved mama, Sister de la Dia, Herminia, mga minamahal, na isampay yung kanyang linabhan na damit doon sa kanyang bunsong anak. Sabi nung anak, ma, ayaw kong magsampay dahil yung alam rin nangangagat. Akala nila nagdadahilan lang dahil tinatamad magsampay. Sabi nung ate, mga minamahal, isang youth choir, mga minamahal, sabi niya, ma, ako na lang ang magsasampay. Siguro si bunso tinatamad. Ang ginawa nung ate, umakyat sa bubong, isinampay doon sa alambre. Mga minamahal, nung kanyang isampay, yung mga minamahal, mga basang damit, not knowing na yung alambre na yun ay nasabitan pala ng isang live na kuryente. Ang lakas ng kuryente, mga minamahal, hinawakan yung alambre, hindi siya makabitaw. Nagsisigawan na yung mga tao doon sa labas. Nagtataka yung ating kapatid, bakit nagsisigawan sa labas? Lumabas po siya. Ang sabi niya, Ate Herminia, yung anak mo nakukuryente nandoon sa taas. Nung tumingala siya, yung kanyang anak nangingitim na po, minamahal. Dahil sa sobrang lakas ng kuryente na pumasok sa kanyang katawan. Ang ginawa ng ating minamahal na kapatid, naalala niya ang turo ng mahal na pastor, na kapag tayo'y nasa kagipitan, kapag tayo'y nasa panganib, lumuhod, manalangin, magsumamo sa Diyos, upang ang Diyos ay makiingat, upang ang Diyos ay magligtas. Siya po'y lumuhod, mga minamahal, nagsisi. Siya po'y sumigaw ng sumigaw na hallelujah, praise the Lord. Dahil ang salitang hallelujah, praise the Lord, it means healing, it means power, it means salvation. Kapag sumigaw tayo ng malakas na hallelujah, nandiyan ang pagliligtas, ang pag-iingat ng ating buhay na Diyos. Sigaw siya ng sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Abang siya po'y sumisigaw, maya-maya, mga minamahal, yung kanyang anak ay lumapit sa kanya, yung nakukuryente. Sabi niya, ma, wag na po kayong umiyak. Wag na po kayong sumigaw. Ligtas na po ako, ma. Iniligtas ako ng mahal ng Panginoon. Sabi niya, anak, ano bang nangyari? Alam niyo ba, nung kayo nakaluhod na nadalangin, nung kayo sumisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, meron pong malaking tao ang lumabas sa aking likuran. Hinawakan yung dalawa kong kamay at ako'y tinanggal mula doon sa alambre na mayroong kuryente.
Terrible ang pag-iingat ng Diyos, minamahal. Hindi matatawaran ang pag-iingat ng mahal ng Panginoon sa ating mga anak. Sa kanyang mga anak ang pag-iingat sa amin ng Biblia. He keepeth all his bones and no one of them is broken. Maging ang buto ay ingatan ng mahal ng Panginoon. Gaano pa kaya tayo minamahal? You're blessed among the blessed because we serve a faithful God. Naglilingkod tayo sa isang tapat ni Diyos. Awitan natin ang mahal ng Panginoon sa oras nito. Luwalhatiin natin ang mahal ng Panginoon, minamahal. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay ay sa mundo. Iko'y mapapabalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko. Hallelujah. Pansamantalang ligaya sa mundo. Kung kaibig mo'y walang salamat na kilala ka namin o Diyos. Hallelujah. Sa Jesus Lord, walang ibang ligaya kundi ang pagkapiling ka. Lulang buhay pag-asa, wala nang hanap iba. Sa piling mo sa buhay, bakit pa ako nalayo? Nasunog na ang lahat tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa susapan, aking Panginoon sa buhay ko. Hallelujah. Dahilan upang iwanan ka. Yes, Lord. Hallelujah. Kahit anong bigat ng pagsubok, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay ay sa'yo. Iyo'y Papalik kahit hindi pa. Walang dahilan upang balikan ko. Hallelujah. Samantalang ligaya sa mundo, ang ibig ko'y walang hanggan. Paano ko malilimutan sa'yo mananalig? Awitan natin ang Diyos. Sabay-sabay tayo mamawit sa mahal ng Panginoon. Walang ibang ligaya kundi ang pagkapiling ka. Tulad mo ay pag-asa, wala nang hanap iba. Sa piling mo iligtas ang buhay. Bakit ako? Unawain natin ang awiting ito, minamahal. Napakaganda ng mensahe ng awiting ito. Sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sawan, aking Panginoon. Walang ibang ligaya kundi ang pag-ibig ka. Tulad mo ay pag-asa, walang hanap iba. Sa piling mo iligtas ang buhay. Sa piling mo ligtas ang buhay. Nasa iyo Nasa iyo na
awitin ng Diyos. Patuloy natin purihin ang mahal na Panginoon. Singgit, singgit, singgit. Hallelujah! Walang ibang ligaya, hindi na mapapili ka. Hulog mo ay pag-asa, Wala nang hahanapin pa. Sa piling mo, iligtas ang buhay. Bakit ba wala ngayon? Nasa iyo na lahat. tugod sa aking lugar. Worship the name, Lord. Hallelujah! Aking Panginoon, Tuwing ka ba ng Panginoon? walang ibang ligaya. Kundi ang magkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa. Wala nang hanapin pa. Sa piling mo ay ligtas ang buhay. Tugod sa akin. Ligaya, kundi ang magkapiling ka. Huwag nating tipirin ang ating mga sarili, minamahal. Hayaan nating maramdaman ang presensya ng Diyos. Hayaan nating kumilos sa presensya ng mahal na Panginoon. Shout, shout, hallelujah! Nasa'yon ang lahat, tugod sa aking Patuloy nating purihin ang mahal ng Panginoon. Oh, hallelujah! Patuloy nating awitin ng Diyos. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin ka. Sa piling mo ay ligtas ang buhay, bakit ako ngayon? Nasa'yo na ang lahat, tugod sa aking mga oras. Ikaw hindi masasapat, aking Panginoon sa buhay ko. Ating Panginoon sa buhay ko. Turing ka. Turing ka, Diyos. The eyes of the Lord are upon the righteous, in His ears are open unto their cry. When the righteous cry, the Lord heareth, and delivereth them all from all their troubles. Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivereth them all. He keepeth all his bones, and not one of them is broken. Not one of them is broken. Ganun ang Diyos mag-ingat, minamahal. Kaya we are safe and sound sa kamay ng mahal na Panginoon. Kung safety nest ang ating hinahanap, nasa mahal na Panginoon ang safety nest. Yeah, rest assured, kapag manatili kang maglingkod, ano mang mangyari sa ibabaw ng lupa, may Diyos ka na mag-iingat. May Diyos ka, tapat na Diyos na mag-iingat. Tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin ninyo ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag kayong mahiya. Itaas ninyong magkamay kahit saan man kayo ngayon. Sundin yung panalangin ito. Opo, dakila mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na pa Jesus. Magandang gabi sa iyo, mahal na Panginoon. So, anong panalangin, Beloved Pastor Winston Almeida. Andito po yung aming tapagkinig, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon Jesus,
sa iyong banal na salita na aking pakinggan sa gabing ito at nakaroon ako ng pananampalataya. Mahal na Panginoon Jesus, tanggapin mo ako, mahal na Panginoon. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Patawarin mo ako mula pinagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Gawin kita ang tunay na Diyos at hari na aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, panghawakan mo ako, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang isamot dalangin sa matamis Maria, pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. At sa oras na ito, mga minamahal, kami pag-pray ka namin, kayo namin, mga minamahal. Opo, nakila mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, sa unang panalangin, beloved Pastor sa Almeda, sa lahat ng tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Tanggapin mo sila, mahal na Panginoon. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, 10 ng kanilang pamilya. At mahal na Panginoon, gawin mo silang anak, tunay mong anak at Diyos at hari na kanilang buhay. Panghawakan mo sila hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, mahal na Panginoon, ito kami sa dalangin sa matamis pa rin pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Mga minamahal, sa lahat natin taga-subaybay, sa lahat ng kapatiran, sa ngayon mga minamahal, sa masiling tayo. Kung kayo may karamdaman sa oras na ito, ipatong kaliwang kamay sa parting katawan na may karamdaman, ang kanan sa inyong ulo. Kung problema mayan mga minamahal, dalawang kamay itaas. Huwag kayong mahiya mga minamahal. Isipin natin ang ating beloved pastor na naglihan sa atin. Opo, dakila mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon ng panalangin ng beloved Pastor Winston Almeda, the prophet of God. Aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman mula ulo hanggang talapakan, TB, leukemia, diabetes, cancer, AIDS, leprosy, pagka-paralyzed, kidney trouble. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Be healed, be healed, be healed. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, sa palatayan ninyo na kayo pinagaling na ating mahal na Panginoon. At sa oras na ito, hanggang dito na lang ang ating pag-aaral sa ating mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa inyong mga minamahal at natapos tayo ng matagumpay. At sa oras na ito, tayo manalangin ng ating pagtatapos. Opo, takilang mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat mula umpisa na aming banal programa hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat na kami makatagumpay natapos at maraming salamat sa mga kagalingan ng karamdaman na yung pagkaloob sa bawat isa na pakinig gayon sa gabing ito, mahal na Panginoon Jesus. Sa mga taga-subaybay namin lumapit sa gabing ito sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa aming pagsamantalang pagtatapos. Mahal na Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, sa aming pagtulog, gabayan mo kami, bantayan mo kami, at gisingin mo kami sa madaling araw upang pasalamatan ka, upang purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Ito aming samot dalangin, sa matamis, maraming pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus pray. Amen. Praise the Lord. God bless and good night. Reaching for, never could I find any reason for, always feeling somehow there must be more. Then there came a light, searching out my heart in the darkest night, touching me